naman, puro Latin yun eh. Ngayon, pag sinabing Latin, maraming may-ari ng bawat orasyon. May mga nagmamay-ari niyan eh. Espiritu yan eh. Oh, may kanya-kanya espiritu yan. Ngayon, may makikita ka ron, Tigalpo, Diskomunyon. Ang tanong, yung orasyon ng Tigalpo, hindi yan sa Diyos. Sa kaliwa yan. Yung Diskomunyon, ganun din. Tsaka yung pamamarusa. Ngayon, pag nag-aaral ka niyan, at nag-aaral ka pa na sinasabi nating kaliwa o diabolic, ang kabanalan, wala na sa'yo. Wala na. Diba? Ang papasok na sa'yo, kahambugan, kayabangan. Tsaka hindi ka na magpapatalo. Ganun yan eh. Gusto hindi mo ka na palagi, ikaw ang tama. Ikaw ang magaling. Ganun. Ngayon, bakit si Satanas ba nagpatalo? Hindi. Diba? Ngayon, ganito yun. Kung mataas man ang aral mo sa kaliwa, may hangganan ka. Katapusan. Oo, may hangganan ka. Alam mo kung bakit? Kasi, ang sinasabi natin kapangyarihang masama, meron yung katapusan, may hangganan yan. Pero kung ang pag-aaral mo yung may kabanalan, magiging immortalis ka. Maging isa kang immortal na kagaya ng sa kanila. Yun ang pinangako ng Diyos sa atin eh. Hindi nila alam kasi yung ano yung pinaka-dimension ng mga immortal eh. No? May dimension yun kasi ganito yun eh. Ang pinag-aralan nila, puro libro. Oo, tama. Puro libro sila eh. Di ba? Puro libro. Wala sila yung adventure. Kasi pag meron kang adventure, malalaman mo yung totoo, yung lahat na nakasulat sa libro, magagawa mo sa adventure. Bakit? Di ba? Dahil naglakbay siya nung una eh. Oo, kasi ganito yun eh. Oh, itong libro na to, itong mga orasyon. Ang tanong, paano ngayon gagana yan? Kung totoong gumagana yan. Pumunta ka sa, halimbawa, binigay sa yung orasyon sa bala, sundalo ka. Doon mo ngayon malalaman kung yung ibinigay sa yung orasyon, mabisa. Di ba? Pero kung sasabihin sa iyo na sa bala yan, magaling, wag mo na subukan, mahirap yun. Oo. Yun mahirap. Kasi pag tinamaan ka na doon, patay na ako. Ano pa maawa yung masisisi yung magbigay sa iyo? Di ba? Yun ay ibig ko sabihin. Ngayon, para sa akin, ang spiritual kasi, no, ano yan, malawak yan. Pero dapat kailangan pag-aaralan mo dyan, kabanalan. Huwag ka mag-aaral agad ng karunungan, kapangyarihan, huwag, maliligaw ka dyan. Maraming tatahaking kang pintuan dyan. Nakakaligaw. Ngayon, sabi nila sa akin, Tatay Cardo, kasi maraming nagko-comment eh, kung kabanalan po palang itinuturo nyo, bakit ang ibinibigay nyo sa video, puro anting-anting, tama ka dyan. Kung ano yung tugtog, yun ang isasayaw ko. Oo, tama. Diba? Tama. Hindi ko pwede sasalain yung tao eh. Kasi ang hanap ng mga tao ngayon, anting-anting eh. Yung hindi sila mamatay sa bala, sa patalim, sa palo. Kaligtasan ng habol nila. Ang inahabol nila, kaligtasan ng katawan. Yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Wala. Hindi nila inahabol yun. Wala. Yun ang walang nagtatanong. Ito, Tatay Cardo, may mapaliwanag lang siya. Ito yun sa ano. Tignan mo sorry, ayun o. Ayun o, may lumipad. Nakita mo? Ulitin natin Ano kaya yan, no? Ayan ang bantayan niya. Isa sa bantayan niya. Kulay puti, no? Isa sa bantayan niya. Pansin mo? Ay, hindi niyo papansin. Maliit. Tingnan mo, ulitin natin, Ayun, no? No? Doon siya lumusot, Ayun, no? Ayun, ayun, no? Kasi ikaw, no? Magdali mo makita ang bukas ang third eye mo. Ngayon, merong mga ganitong bagay. Merong taga-bantay sa tubig na yan. May bantay dyan. Bukod sa dyan, sa paligid, merong nagbabantay dyan. Akala nyo ganun lang. Meron pa rin yan. Lahat ng bagay may nagbabantay. Pero bago ko lumublog, siyempre, humingi akong paintulot na lulublog po ako. Minsan kasi yung iba, paso di ba? Sabi nila may paso daw na gano'n. Kasi alam mo, ganito yun eh. Ito po ba yan? Ang mga orasyon ng mga Latin kasi alam ko ikaw, kargado ka rin ng Latin sa katawan. Opo. Bandang uli, tatanungin mo rin niya sa sarili mo. Kalooban ba ng Diyos to? Minsan tatanong din ako. Diba? Tatanungin mo sa sarili mo. Minsan ganun. Kita mo ako, di ba, sa ano kung dami kong dyaryo katawan ko. Ang tanong, minsan pagka... alam nyo na po pala ang katotohanan, bakit pa kayo nagpalagay niya? Isa lang ang sagot ko. Kung ano ang tugtog, yun ang isasayaw ko. Hindi ako pwedeng sumala o yung umano sa agos. Ngayon, ibig sabihin nun, kung ang taong pangangaralan ko ay lasenggo, paano ko yung mapapangaralan? Kailangan uminom din ako.
Di pa tama. Dahil pag hindi ako uminom, hindi ko siya mapapangaralan. Kung saan yung agos, Ganun. yung masasabay. Sasabay ako ngayon. Ngayon, sana kung nakukuha mo yung sabihin, kayo mga mag-aanteng, paano ko may papaluwanag sa inyo ng dahan-dahan ng katotohanan? Kung hindi ako magiging isang lalapitan na para maging isang anting-anting din. Diba? Bagamat ako yung may mga gamit sa katawan na anting-anting, pero ang isip, puso't kalubog mo, wala sa anting-anting. Ngayon, ito tanong. Pag ikaw yung lungkod ng Diyos, wala kang kamatayan. Ano yan? Sa printer mo? Tanda mo yun. Pag ikaw yung lingkod ng Diyos, huwag mo alis sa katawan mo yung batas, yung utos ng Diyos, yung 10 utos. Paano kung meron kasi 10 utos sa Diyos na nalabag? Dahil isa doon. Hindi, meron yan. Ganito kasi yan. Kahit nalabag mo yan, buhay kayo. Meron kang tinatawag na pagsisisi. Hanggat ang tao ay buhay, may kapatawaran sa Diyos. Pag namatay na yan, wala nang kapatawaran yun. Ano na yun eh? Wala ka nang anong magsisino. Hindi ka na niya mapapatawad. Kasi patay ka na. Kaya nga nasakasulat sa ano yan, sa banal na kasulatan. Hanggat ang tao ay nabubuhay, may kapatawaran. Kahit anong bagsik na kasalanan mong nagawa, mapapatawad ka ng Diyos. Basta bukal sa kalooban mo pagsisi. Itong tanong, balik kay Brad sa sa anting-anting. Yan, yung mga tattoo natin. Hindi lang tayo, marami. Diyan tayo naniniwala kasi takot sa tunay na buhay, takot tayong mamatay. Diba? Traitorin ka, bariling ka, tagain ka, lasunin ka, takot tayong mamatay yung katawan lupa natin. Pero hindi tayo natatakot na pumapatay ng kaluluwa. At kinatatakutan mo, kapwa mo taong papatay sa iyo, pero yung Diyos mismo, hindi ka natatakot sa Kanya. Hindi mo ba alam na yung lahat ng nakatato sa katawan natin, hindi niya sa Diyos? Hiram lang. Hindi. Marami ka pang hindi pa alam. O, kita nyo? Ang lahat ng Latin, nasa Bible nakasulat yan, wala ng bisa lahat yan. Bagamat, ang pangalan ng Diyos nasa katawan natin, ang tanong, totoo bang espiritu niya ang nasa sayo? Eh, nakatungtong ka sa sanglibutan. Sino ba ang Diyos na sanglibutan? Satanas. O si Satanas. Ibig sabihin, ay nagbibigay siya ng kapangyarihan, si Satanas hindi siya. Dahil kung nagbibigay siya ng kapangyarihan sa atin, hindi niya parurusan ng daigdig. Hindi niya hagupitin ng daigdig. Doon lang nga sa pangalan eh. Sa pangalan na nga lang niya, binago na ng tao eh. Ayun ang mga inilagay mo sa katawan mo. Yung pangalan, El Shaddai, Elohim, Adonai. O, papaano? Laglag ka na ron. Ngayon, ganito yun. Kahit 100 tao na pinatay mo, ang yung isip, puso't kalubay nasa sa kanya, hindi ka mamamatay. Yan alam niya eh, na Kanya ka eh. oo, alam niya yun. O, tignan mo, natatanda mo ba nung pinaliwanag ko ito sa Bible, yung salmo na pipilasin, di ba umentrada siya? Sabay sisi, ano? Eh di gawin natin, ilagay natin sinturon. Eh pwede nyo lang pang gawin yan. Wala naman pipigil sa'yo. Ang tanong, kung may bisa. Di ba? Kasi hindi naman sasangayon yung bisa nun kung hindi mo naman ako sinasamba mo. Tama. Tama. Yun lang naman sagot dun eh. Ay di ba meron siyang karunungan kaunti na pamamarusa sa tao? May alam siya eh, sa pamamarusa sa tao. O ngayon, paano ka sasangayunan niya? Meron kang Pagdadaanan. meron kang iningat ang kapangyarihan na diabolik. Paano ka ngayon yung lulukuban niya? O, kaya nga napakalino, nakasulat sa banal na kasulatan eh. Ang aking templo ay pinamamahayan, siya mismo may sabi ang aking templo ay pinamamahayan ng tulisan at magnanakaw. Paano siya manana sa templo na yun? Ay pinamamahayan ng tulisan at magnanakaw. Ang templo ng Diyos. O paano ngayon mananahan ng Diyos sa templo na yan? Ngayon ito yun, nasa Bible yun, nakasulat brother. Asan ba ang templo ng Diyos na nandito sa lupa? Ha? Hindi mo dito dyan. May nilagay ang templo dito ng Diyos. Kaya hindi niya pinamamahayan. Maliban na pag sinusunod siya, mamamahay siya. O, ang templo ng Diyos ano? Katawan. Katawan ng tao. Katawan nga.
katawan ng tao ang templo ng Diyos. Kaya lang ito, paano mananahan sa iyo ang Panginoong Diyos? Hingi lang po ako ng paintulutan. Paano mananahan sa iyo? Doon sa 7 sangkap sa katawan ng tao, yun ang nagkakasala. Unang-una, ano ba ang unang nagkakasala sa tao? So, unahin na natin yan, mata mo. Isa. Isa na yung mata. Pangalawa, ay ang kinakamot mo, kamay. Kamay. Kasama yan sa 7 sangkap sa nagkakasala. Pangatlo, tenga. Pangapat, dila. Panglima, isip mo. Pang-anim, kalooban mo. At ang pang-7, yung puso mo. Paano pamumugaran ng Diyos itong sa 7 sangkap mo yung nagkakasala? Hindi ka nangingilit at nag-aayuno. O paano? Ayun lang makakita ka nga ng maganda Naka-backless Kasalanan na. Yun lang ang mo isang bagay na pag nasa mo, kasalanan na. Ang tanong, mahirap pala magpakabanal. Hindi mahirap. Kaya nga doon nga nagalit, yung si Cardinal Sin, nung sinabihan siya ng tao Satanas lumayas sa katawan ng tao yan. Kasi nga sinabi ni Cardinal Sin, wala raw sinong tao makakasunod sa batas ng Diyos. Kung wala makakasunod, nasa Bible nakasulat, may mga hinirang at may mga hihirakin pa. Ibig sabihin, may sumunod. Yun nga lang, mabigat ito, Brad. 144,000 lang ang kukunin dito na hiramin. Ilan tayo sa buong mundo? Trillion. Sige nga. 144,000. O diba, ang bigat? Ibig sabihin, mas marami palang mamamatay kaysa sa maliligtas. Ang tanong, bakit sila naligtas? Kasi, yung unang panahon na nangyari na ganap, umuulit lang. Magkakaiba nga lang ng bida. Diba? Ngayon, ganito yun. Sa Panginoon Diyos kasi, buhay na pesa yun. Madaya ka sa akin, wala Meron yan. Buhay yan. Buhay din ba? Ngayon, ganito yun. Dapat ito alam nyo. Yung sinasabi nilang unang araw sa Diyos, diba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 araw, di ba, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ika-7 araw, namahinga siya. Di ba, namahinga. Nung siya'y namahinga, di ba, humikab? Nung siya'y humikab, nagsalita, naggalawan lahat. Yun na inanap ng mga antingero yung salita na yun. Ngayon, ganito yun. Sa aking meron siguro akong mga maestro pa rin nakakalam nitong paliwanag na to, hindi ko alam kung mga buhay pa. Ang unang araw sa Diyos, sa tao iba ang katumbas. Baka hindi nyo alam. Unang araw sa Diyos, sa tao hindi isang araw. Pero sa Diyos isang araw lang. So, sinong propeta yan? May propeta kasi 7 propeta yan Unang araw sa Diyos, sa tao ang katumbas niyan 2,000 years. Sinong propeta? Si Adan. Pangalawang araw sa Diyos, Martes. Sino ngayong propeta naman itong pangalawang to? Sinowa. Tapos na. Tapos na. 2,000 years nga. Sinowa. Si Adan Tsaka hindi propeta si Eva. Galing siya tadyang yan ng tao Ngayon, sa pangalawang araw, 2,000 years uli ang lumipas. May propeta dyan. Pero sa Diyos, 2 araw lang. Sinowa. Martes, si Noah. Pangatlong araw sa Diyos, Miyerkules. Sa tao, 2,000 years uli ang lumipas. Sinong propeta? Si Moises. Si Moises. Pang-4 na araw sa Diyos, Huwebes. Sa tao, 2,000 years uli ang lumipas. Sinong propeta? Si Jesus. Si Abraham. Biyernes, 5 araw sa Diyos, Biyernes.
2,000 years uli ang lumipas. Sinong propeta? Si David. Ika-6 na araw sa Diyos, Sabado. 2,000 years uli ang lumipas. Sinong propeta? Si Kristo. Ngayon, ika-7 araw sa Diyos. Ha? Sino ang propeta? Oh, yun, magandang matanong. Yun, magandang tanongan yan. Ngayon, ika-7 araw sa Diyos. Di pa siya inamahinga. Pero may nakalagay sa... Nasaan yun? Iba na nasulitan? Di binura yan. Bakit binura? Parang nag-blurred siya eh. Hindi mababasa eh. Ngayon, ganito yon. Ang mga banal ay magpakabanal na. At ang mga masama ay magpakasamaan sapat ngayon ang araw ng kapahingahan. At dapat hindi pa wakas. Kailan yun? Ngayon. Pagunaw. Lagpas na tayo ng 2,000, di ba? So, yung pagdating ng 2,000, pinalabas na yung dragon, pinakula na. Kaya nga, ang dragon, nasa Bible nakasulat sa Apocalypse, ang dugo ng dragon kakalat na sa buong mundo. Ang tanong, hindi yan dugo, lahi niya. Sino nagmamayari ng figura ng dragon? Chinese. Di ba? Ang logo ng Chinese dragon. Sa buong mundo, di ba, ang Chinese kalat na. Nananakop na nga sila ng mga lugar kasi marami na sila eh, di ba? O ngayon, ang Chinese ngayon ang yan sila ang dragon eh. Yan yung nakakalagay sa kasaysayan. Darating ang panahon, lahat ng reliyon magkakaisa yan. Kristiyano, Muslim, yung Buddhism, lahat yan, lahat ng reliyon sa buong mundo magkakaisa yan. Kasi hindi naman yan sa Diyos. Eh, Satanas yan. Kasi ang reliyon sa buong mundo, patay tayo dyan. Nahanapin na naman ako yan. Diyan yung binabanggit ko sa inyong tao, ako yun. Marami kaya nga ako nagtago na nun. Ayoko na maglabas. Dahil lahat na itatanong mo sa akin, sasabihin mo sa ito totoo. Kasi ako hindi ako natatakot magsalita ng katotohanan. Si Rizal, lahat na po nagsasalita ng katotohanan, pinapatayan. Ngayon, ganito yan. Babalik tayo doon sa doon sa yung kapahingahan. Ngayon na, 5 taon na nga lang eh. Ay, tatagal. Baka hindi mo alam, 5 taon na lang. Pero hindi daigdig ang magugunaw, tao. Hindi daigdig, tao. Hindi alam yung lugar kung saan. Hindi, may mga palatandaan na eh. Nagpapakita na nga mga arkangel eh, di ba? Sabi Diba? nga ng parents ko nga po. Nagpapakita na, ito na. Kaya lang, may palatandaan ng Panginoon Diyos. Ang ginagawa ng Diablo, kagaya ng mga may tato, ay yung palatandaan, tatato mo yung pangalan ng Diyos. Yun ang palatandaan, pero yung Diablo may gawa niyan, hindi ang Diyos. May palatandaan ng Diyos sa kanya, alam mo kung ano? Yung isip, puso't kalooban mo. Hindi yung mga Latin. Kasi, yung mga aral ng karunungan at kapangyarihan, hindi yan sa Diyos. Hindi Diyos yung galing yan. Kay Satanas yan. Kasi dito mo nakuha sa sanlibutan yan yung mga libro. Di ba? Sa sanlibutan mo nakuha, hindi naman galing sa kanya eh. Dala ng kalupaan. Yung mga libro, ano mo nakalagay doon? Na Diyos, Elohim, Adonai, El Shaddai. Ang dami eh. Sinong Diyos ngayon ang tatawagin mo ngayon yun? 1,000 pa. Then gagawin mo para matawag mo lahat, kukunin mo lahat ng pangalan. Sala ka na. Kasi kahit makuha mo yung 1,000 na ng pangalan niya, na hayag, wala rin yung pangalan niya. Nakatago. Laglag ka pa rin. Yun ang tanong. Kunin mo yung... Ngayon, ito na. Kunin mo muna yung... Spiritual sa spiritual, magkakaroon ng tribo-tribo yan. Lahat yan mag-away-away. Mag-away-away yan. Kasi grupo-grupo ang mga tingero eh. Hindi kanya-kanyang paniniwala. Siraan yan. Payabangan, pagalingan. Ganun yan. Yung iba nga, di ba, papakita pa ng mga ganito, ano naman pinakikita. Pero hindi mo alam, hindi naman kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban yan ng demonyo. Kayo pag-aawayin, pero hindi nyo alam, kahit magkapatayan kayo, kanya kayo. Kasi sa pagtatalo nyo, nakakalimutan nyo na yung tunay na makapangyarihan. Dito tayo sa matanim din. Di ba kasi yung isip puso't kalabaw mo, focus doon sa doon sa kaaway mo eh. Di ba? Ligaw ka na. Kasi malalim. Oh. Mahirap Kaya, kasi ay kung ipaliliwanag ko,
ano eh, matagal. Aabutin tayo ng linggo o buwan kasi ganun ako pag paliwanag. Matatapon yun din. Ngayon, ito na. Datapat hindi pa wakas. Ang tanong, paano ba ako makakasunod sa kalooban ng Diyos? Eh, wala naman nagtuturo. Meron na nagtuturo. Kaya nga lang, nung unang panahon kasi ang mga propeta, hindi naman kalat yan eh. Diba? Kung saan lugar lang yan, yun lang ang magtuturo. Ibig sabihin kasi, inalam yan ng Papa sa Roma. Saan nang galing? Kasi nasa libro nila yan eh, na itinatago. Nasa dulo na silangan, lilitaw ang mga propeta. Ayan, nasa video yan. Ibig sabihin, ang mga propeta ngayon, Naglilitawan. nandito sa Pilipinas. Hindi lang isa yan, marami yan. Madali mo malaman mga propeta na yan. Kaya lang, maliligaw ka. Kapandil lang. O kasi mga propeta ng Diyos, hindi magsusuot ng bang banal yan. Ang isusuot yan, mga sa may kaliwa. Pero yung mga propeta naman ng demonyo, magsusuot ng banal yan. Kaya nga nasa Bible nakasulat eh. Nakapaliktad. No? Ang demonyo, magaan yung tupa. Diba? Kasi hindi ka naman malalapitan ng demonyo kung hindi magaan yung tupa yan. Babasbasan ka, kung sagrahan ka, bibindisyonan ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, bilang ikaw Kristiyano na. Sa ngalan ng Ama, ng ako, ng ganito, bilang ikaw ganun yung reliyon na. May tataka lang. Ngayon matatalino yung demonyo, yung iba. Sanggol pa lang, binibinyaga na. Hindi ka ngayon makaporma, habang lumalaki ka, yung natatak mo. Katoliko. Oh, nasa Apokalipsis yan. Pitong ulo ng dragon, 10 ang sungay. Yung dragon may sinusunod dyan, yung hari ng patotot. Sino yung hari ng patotot? Papa. May 666. Oo, kaya naman nag-isiksik yung Papa sa Roma, ganito yan. Kaya nga, pinapapatay ako niyan eh. Papataluma. Nakalagay dyan, Expelio Dios. Expelio Dios. Kung tatagalogin mo yung kahalili ng Diyos, isa lang ang kahalili ng Diyos, Kristo. Oh. Ibig sabihin, sino siya? Siya yung nakasulat sa panalak, so mag-ingat kayo. Marami magpapakilalang Kristo. Diba? Ngayon, yung dragon, reliyon yan. Katoliko yan. Kaya sumusunod doon sa yung Pagkain sa bunga. panghari ng patotot. Kasi, siya, katoliko. Di ba, Papa sa Roma, katoliko. Yung dragon na katawan ng dragon, katoliko. Yung buntot, Iglesia ni Cristo yan. Yung 7 ulo, 7 bansa yan. Tapos may mga sungay pa yan, yung mga dragon na yan. Kaya dumami yung mga sungay na yun, yung mga iba-ibang reliyon na maglilitawan. Kanya pa rin lahat yan. Ito. Napakaingat ako pati yung pagkain. Kasi nasa sanlibutan ka eh. Kayamanan, kapangyarihan, reliyon. Ayaw na. Yung tatlo na makapangyarihan dito sa lupa. Reliyon, kayamanan, kapangyarihan. Kay Satanas yan. Sabi niya, Oh. Yung reliyon, pastor ka, ministro ka, pare ka. Ay, Kasi nagagawa tanas naman na. ng kalabit. Kayamanan, ano ba yung, kaya ba tayo nag-mention, di ba kayamanan? Dahil pag wala kang kayamanan, gutom ka rito sa lupa. Ay, yung kapangyarihan, yan yung mga politiko. Kaya nga yung reliyon, politika, at kayamanan, yan ang nananay dito sa lupa. Yan ang ibinigay ng demonyo dito sa lupa. Kasi pag mamayari nyo to, ayun ang tanong, paano natin makukuha at masusunod ang kalooban ng Diyos? May mga pinababa siya rito. May pinababa siya ng mga nilalang niya, pero tao. Kung ano yung kakainin mo, kakainin din niya. Para hindi mo siya mapansin na hindi siya ibang nilalang. Mga basit. Di ba? Ngayon, nasa Bible yan nakasulat. Ang lingkod ng demonyo, mga ngaral din niya. Kaya malaki kilala mo sa kanyang salita at gawa. Ang lingkod ng Diyos, ganun din. Pakikilala mo lang yan sa kanyang salita at gawa. Ang tanong, pag hindi tinuro sa'yo, ay kabanalan, kaligtasan ng kaluluwa mo. Pero pag tinuro sa'yo galing, kapangyarihan, may pagkakalagyan lang. Baka hindi nyo alam. So,
Ang tanong, tatay, bakit? Parang, bakit po kayo gano'n? Ay, siyempre, paano ko baka makikilala ang isang tao kung di ako kailangan mag-publiko sa ganyan? Para maaralan ko. Kasi ganito yan. Panahon na kasi. May mga tao na dapat nalalaman nila ang katotohanan. Ngayon, kung ikaw may aral ng sinasabing kaliwa o diabolic, hindi ka na magpapatalo. Hindi ka na magpapatalo. Alam mo kung bakit ganito yan. Ang diabolic kasi, nasa iyo na ang espiritu ng diablo eh. Diba? Ngayon, diabolic ka, makapangyari ka, nasa sandibutan ka eh. Ibig sabihin, nakapangyari ka, nasa sayo. Pwede mo nang gawin sa tao yun kung ano yung gusto mong gawin. Pero hindi mabigat yun, baka hindi mo alam, baka hindi niya alam. Pag ang tao na yan ay lingkod ng Diyos o hisa sa hirangin ng Diyos na sinalbay mo o sinaktan mo mula sa kapu-apuan mo, mission pa yan. Pagdudusahan mo. Pagdudusahan ng pamilya mo. Kaya nga, yun nga mismo. Buong pamilya kayo mula sa kapu-apuan. Kasi di ba nasa Bible nakasulat mga lahi? Tinatawag ng parusa. Puro lahi yun. Yun nga sa unang, di ba, sa batas ng Diyos, di ba? Kailangan sasamba ka sa Kanya lang kasi ang Diyos natin, siluso. Ay marami kang Diyos na tinatawagan, magagalit siya yun. O, siluso ang Diyos natin, baka hindi nyo alam. Kahit si Maria, si Lose. Ang Diyos natin, siluso. Pero meron Diyos na, inggitero. Bakit di mo alam? O, sino yung Diyos na inggitero? Si Satanas. So, ngayon, pag alam mo lahat ng bagay, hindi ka maliligaw. Diba? Kasi alam mo eh. Pero maraming mag-ano sa'yo, magtatangka sa buhay mo. Kaya lang, sila kasi ganito yan eh. Tignan mo yung mga maestro ng OX. Wala na. Patay na. Kasi ang OX kasi, ano yan eh, yung Lason. lason yan, poison yan. Eh yun ang ginawa nilang kapangyarihan. Yun ang kinuha nilang anting-anting. Kaya nagkandama